Magandang gabi po sa atin pong lahat. Welcome po ang bawat isa ngayong gabi. Ito po ang TCFC Sunday Evening Online Worship Service. Isang buwan na naman po ang matuling lumipas. Nasa kalahating taon na po tayo ngayong buwan na to. So para po sa buwang ito ay ang ating pong tema o theme ay patungkol po sa sin o kasalanan, na ito po yung rejection sa God's guidance, o ito po yung going against God's will. So yan po ang sama-sama po nating titingnan ngayong gabi. So sa paanong paraan po ba natin tinatanggihan ang paggabay, ang patnubay ng banal na spirito? Ito po kaya ay yung kapag sinusunod na natin yung ating sariling kagustuhan o yung idinidikta o isinisigaw ng ating mga puso. At ano ang bunga ng pagsunod sa ating sariling kagustuhan at minanasa ng ating mga puso. At yan po ang sama-sama nating pag-aaralan ngayong gabi, na binigyan ko po ng title na Guard Your Heart. Bago po tayo magsimula, tayo po ay dumako po sa pananalangin bilang pagkilala po sa ating pong Diyos na makapangyarihan. Ama naming Diyos, salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Salamat, Panginoon, na sa paggising namin parati, laging may buhay, may kagalakan, may kapayapaan, na ikaw ay pinapahiram sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na to, Panginoon, anuman pong pagsalansang, anuman pong karumihan, anuman pong kasalanan ang itinatago namin sa aming mga puso, maging ito man po, Panginoon, ay imahinasyon, amin pong naisip, pinagbalakan at isinagawa, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban, patawad po, Panginoon. Pakalinisin mo po kami, paging dapatin mo po kami sa iyong harapan, upang malaya po naming mapakinggan ng malinaw ang iyong mga salita na mahayag ngayong gabi. Tulungan nawa kami ng banal na spirito na siyang magbigay sa amin ng kaunawaan, ng pagko-convict at pagtuturo sa amin, Panginoon, sa panahon na kinakailangan po namin ang tulong ng banal na spirito. Salamat po sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat na Diyos at mabuting Diyos, na hindi mo kami hinahayaan na kami po, Panginoon, na kumikilala sa iyo ay mapahama. Kaya salamat sa banal na spirito na siyang nagtuturo sa amin, gumagabay sa amin at nagko-convict sa aming mga nagagawang kasalanan. Salamat, Panginoon, at sa iyong mga salita na mahayag, patuloy na ikaw ang kumilos, gumawa at mangusap sa puso namin. Patuloy mo pong buksan ang aming puso't aming isipan, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay makapangusap sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo namin binabalik ang papurit po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong kunin ang ating mga Biblia at ito po'y buksan natin sa aklat ng Jeremiah chapter 17 verses 9 to 10 at atin po itong sama-samang basahin. Ang sabi po sa NIV, "The heart is deceitful above all things, and beyond cure. Who can understand it?" Verse 10, "I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve." Sabi naman po sa Tagalog, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh, ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Isa po sa mga sikat na kasabihan at payo na madalas po nating naririnig at itinuturo po ng mundong ito ay walang iba: follow your heart, listen to your heart, o kung ano ang nasa puso mo ay iyong sundin o gawin.
maging sa mga pelikula, sa TV, sa mga libro, at sa mga kanta po. Ito po ay ating mapapakinggan, ito po ay ating mababasa. So, ito po ay isang mantra na ginagamit at sinusunod ng mga tao na isang tila ba hindi nakapipinsalang piece of advice na naghihikayat sa tao na magtiwala sa sa sarili niyang mga damdamin at nararamdaman na pinaniniwalaan niya na magbibigay sa kanya ng tamang direksyon sa kanyang mga buhay. But, is it right thing to do? Ito ba ay tama nating gawin? Ang tayo po ay magtiwala o sundin natin ang ating puso. Na bilang isang tagasunod ni Kristo, tama bang gawin natin sundin, pakinggan ang sinasabi at idinidikta ng ating mga puso? Ito ba talaga ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon patungo sa kalooban ng Diyos? O ito yung magliligaw sa atin papalayo sa katotohanan at kalooban ng Diyos? Ano nga ba ang mayroon sa puso ng tao? Ang ating pong focus ngayong gabi ay patungkol po sa puso. At ito po ay hindi po tungkol sa physical organ na kung saan ito po yung nagpapump ng dugo na nagbibigay buhay sa katawan ng isang tao, kundi ang ating pong titingnan ngayong gabi ay ang spiritual heart o spiritual na puso, na kung saan ito yung sentro ng ating mga damdamin, ng mga pagnanasa, ng kagustuhan at kalooban. Maraming sinasabi po ang Biblia tungkol sa puso at hindi ito palaging naaayon sa payo ng mundo na follow your heart o listen to your heart. Ang sabi po sa teksto natin ngayong gabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things, beyond cure, who can understand it? Sino nga ba ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So dito po, mga kapatid, malinaw na sinasabi sa atin na ang puso ng tao ay mandaraya, na deceitful, o ito ay mapanlinlang na puso. Na ang ibig sabihin, ito po ay hindi reliable na guidance o ito po ay hindi maaasahang gabay. Maaari po tayong iligaw nito. At sapagkat kung kaya tayong linlangin ng ating mga puso, na maniwala sa mga kasinungalingan. At ang sabi pa po dito, maaari po itong magkumbinsi sa atin na ang mali ay maging tama at ang tama ay maging mali. Ito'y isang katotohanan na napakahirap pong tanggapin at ito po'y ayaw na maririnig ng tao. Dahil ang alam at pinaniniwalaan ng tao na siya ay mabuti, na ang puso niya ay malinis at dalisay ang kanyang puso. Na maaari siyang magtiwala sa sinasabi at isinisigaw ng kanyang puso. Ang sabi po sa Mateo chapter 15 verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. So ito po yung mga kasalanan na araw-araw natin nakikita at ginagawa po natin. So kapag ba ikaw ay nasaktan ng iyong kapwa at naisip mo na
mas mabuti pang wala siya dito sa mundong ito, ay follow your heart pa rin ba po tayo? Na gusto po natin o nais po natin siyang saktan, o minsan pa nga kadalasan na gusto natin siyang patayin. Yun po, yung mga taong ganun. O kaya naman kapag may iba ka ng mahal bukod sa iyong asawa, ito po ba ay follow your heart pa rin po ba? Na ibig sabihin na kahit hindi mo siya asawa, pero siya ay gusto ng iyong puso at siya po ay talagang minahal mo at nagkaroon kayo ng relasyon. Ito pa rin ba ay ito po ay pangangalunya? At yun naman kung hindi mo asawa at ikaw ay nakipag-isa, ang tawag po dito ay pakikiapid. At kung nakakita ka ng wallet o 100 piso na matapos yung naging Sunday service nyo at may nakaiwan ng wallet o ng pera, at wala naman nakakita na ikaw yung nakakuha, ay ito po ay talagang itinago mo na, itinabi mo na. Then dumating po yung pagkakataon na nagtanong yung kapatiran mo na nawalan ng pera, na nawalan ng wallet, at sinabi mong hindi ikaw, na hindi mo ito nakita o wala kang nakuha na wallet o pera. At ang sinabi mo pa, baka yung huling lumabas ng church, baka yun yung nakakuha, ay ikaw po ay nanira ka na ng iyong kapwa. So lahat po ng mga bagay na ito ay bunga po ng dikta o sigaw ng iyong puso. Lahat ng ito ay sinusunod mo sapagkat ito po yung idinidikta ng iyong puso. So maging ang itinuring na a man after God's own heart na walang iba kundi po si Haring David, ay siya po'y nakagawa din ng kasalanan dahil mas binigyan niya ng pansin at pahalaga ay ang dikta ng kanyang puso o nasa ng kanyang puso. Ito po ay makikita natin sa aklat ng Ikalawang Samuel, chapter 11, verses 2 to 5, nang isang hapon po na si Haring David ay naglakad-lakad, ay nakakita po siya ng isang babae na naliligo. At ito po'y walang iba kundi si Bathsheba. At ito pong si Bathsheba ay napakagandang babae. So siguro po dahil nagandahan si Haring David, so nagustuhan niya itong si Bathsheba. So dahil po doon, pinagtanong-tanong niya kung sino ba yung babaeng ito, at nung malaman niya, ay agad niyang pinatawag itong si Bathsheba. At ang nangyari po ay nagsiping po itong dalawa, si Haring David at si Bathsheba. At ang nangyari po ay nagbunga yung kanilang pagsisiping. At hindi lang po doon natapos ang ginawa ni Haring David na kasalanan. Bagkus, ang asawa po ni Bathsheba na si Urias ay talagang ito po ay isinama niya sa digmaan, at doon po ay nakipaglaban itong si Urias na naging dahilan upang itong si Urias ay mamatay. At nang mamatay po si Urias, ang ginawa po ni Haring David ay inasawa na itong si Bathsheba. At ito pong sitwasyon na to ay hindi kinalugdan ng ating Diyos. Maging si Saulo po, maging si Saulo ay sumunod sa dikta ng kanyang puso nang siya po ay masigasig na usigin ang simbahan o yung church sa pag-aakalang naging masigasig siya para sa Diyos. So ang buong akala ni Saulo ay naglilingkod po siya sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po niya ng pag-uusig sa mga mananampalataya ng mga panahon na yun. So sinunod po ni Saulo yung kanyang puso na akala niya ito ay tama. So dito po
sa ating pong mga nabanggit. Ipinapakita lamang po dito mga kapatid na hindi po dapat natin pagtiwalaan at sinusunod ang sinasabi at idinidikta ng ating mga puso. Dahil ang ating mga puso ay maaaring magbunga ng ng masasamang pag-iisip at mga pagkilos na hindi ayon sa kalooban ng ating pong Diyos. Ito'y maaaring mag-akay sa atin sa kasalanan na siyang magiging dahilan upang tayo ay mapalayo sa Diyos at mapahamak. So ano ang dapat po natin gawin mga kapatid bilang tayo po ay kumikilala, nananalig at nananampalataya sa ating pong Diyos na buhay? Una po, number 1, don't follow your heart, instead trust and follow God. Ang ating mga puso ay hindi magiging tama sa harapan ng Diyos kung ito ay patuloy nating susundin ang ating sariling kagustuhan o nasa ng ating mga puso. Dahil ang puso po nating mga tao ay mapanlinlang at walang lunas. So dahil mapanlinlang at walang lunas, ano po ang kailangan gawin? Ano ang kailangan gawin at upang ito ay magamot? Isa lamang po mga kapatid. Kung paano kapag po tayo ay nagkasakit sa puso, kinakailangan kapag nabarahan ang ating mga puso, yung ugat sa ating mga puso nabarahan, nagkaroon ng blood clot, kinakailangan po na ito po ay maoperahan. O kaya naman kapag hindi na talaga gumagana ang ating puso ay at nagkaroon po, kailangan po ng bypass operation, ito po ay kailangan talaga na magkaroon po ng heart transplant. So, ganun din po ang puso natin, ang spiritual heart natin, mga kapatid, kinakailangan ng operasyon. At ang tanging makapag-o-opera lamang ay walang iba, kundi po ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Kaya kinakailangan natin si Kristo sa puso at ating mga buhay. Ang Diyos lamang ang tanging may kakayahan na ayusin, na baguhin ang nilalaman ng ating mga puso. Kung ating pong titignan ang naging buhay ni Haring David, ay maraming beses po siya nagkasala sa Panginoon. Pero ang ginagawa po niya ay siya po ay lumalapit sa Diyos. Tanging sa Diyos lamang po siya lumalapit, sapagkat alam ni Haring David na ang Diyos lang ang tanging makapag-aayos ng kanyang puso. Matapos po na mapagtanto ni Haring David ang kanyang kakilakilabot na kasalanan, ay siya'y nanalangin sa Diyos, humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Ang sabi po sa Awit, chapter 51, verse 10, "Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin." Dito po ay ina-acknowledge o kinikilala ni Haring David na ang Diyos lang ang tanging makapagbibigay sa kanya ng isang pusong tapat, ng isang pusong malinis, ang walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, gayon din sa lahat ng mga nananalig kay Kristo, na napakahalaga na tayo ay lumalapit sa Diyos ng may kababaang loob. Napakahalaga po ng pagkakaroon ng humility o kababaang loob sa atin. Ibig sabihin, ito po'y tanda na kinikilala natin na tayo po ay makasalanan. Na sa panahon na tayo ay nagkakasala, dahil sinusunod natin ang nasa o gusto ng ating mga puso, ay tayo'y lumapit sa Kanya ng may kababaang loob, humihingi ng kapatawaran sa kasalanan na ating nagawa, at hingin din natin ang tulong niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu
upang tayo ay makaiwas sa pagkakasala. Napakahalaga po nito mga kapatid, na tayo po'y lumalapit sa ating pong Diyos, na siyang makapaglilinis sa ating mga puso, sa ating mga nagawang mga kasalanan. So, mga kapatid, lagi po natin, sa bawat paglapit po natin sa Panginoon, lagi po natin hingin ang kanyang tulong, sapagkat kung sa sarili po natin, hindi po natin magagawa na yung pong laman ng ating mga puso ay masala po natin. Tangi sa tulong ng banal na Espiritu, kaya po yung laman ng puso natin ay ating pong malalaman, at ito po ay ating masisiyasat po ito ng banal na Espiritu, na siya magpapaalala sa atin na, ops, mali na yan. Bumalik ka na, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ang banal na Espiritu lamang po ang tanging nakagagawa nito mga kapatid. Kaya kinakailangan po na lagi natin hingin at paggabay ang tulong ng banal na Espiritu. Ano pa po ang dapat nating gawin? Bukod sa wag po nating sundin ang ating puso, kundi ang ating pong sundin ang ating Panginoon at pagtiwalaan natin siya, na siya lang ang tanging makagagawa at makapagbibigay sa atin ng isang pusong tapat, pusong dalisay. Ano po? Pangalawa, guard your heart. Mahalaga po ba to na binabantayan po natin ang ating mga puso? Yes po mga kapatid, napakahalaga po ang pagbabantay sa ating mga puso. Kasi dito po sa mundo na ating ginagalawan, narito pa po tayo. So meron pa po tayong labanan na kinakaharap. So dito sa labanan natin na kinakaharap, kinakailangan po na yung puso natin ay atin pong patuloy na binabantayan, dahil iyan po ay pwedeng atakihin, o ito po ay pwedeng pasukan ng kasalanan. Dahil yung puso natin, dito po nagmumula yung lahat ng bagay. Kaya napakahalaga po, sabi nga, kung nasaan ang puso mo, ay kung nasaan ang kayamanan mo, ay naroroon ang iyong puso. Kaya mahalaga na binabantayan. Ano ba yung mahalaga ngayon sa puso natin? Ito ba yung sarili nating desire, o nasa ng ating mga puso, o tayo ba ay nagpapasakop lagi sa kalooban ng Diyos sa buhay natin? Sa paanong paraan po natin mababantayan ang ating mga puso? Sa pamamagitan ng tiyakin at lagi nating i-check ang ating mga puso kung ano na ang nilalaman nito. Yun po yung number 1 na pwede nating gawin para ma-check natin ang ating mga puso. Ano na ba ang laman ng ating mga puso? Kasi sabi nga, from the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano ang laman ng puso natin, yun ang lalabas sa ating mga bibig. Kaya mahalaga mga kapatid na binabantayan natin ito. So kailangan din nating tiyakin na ang ating mga puso ay nakasalig at nakahanay sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan ng mundong ito. So ano po ba itong katotohanan na sinasabi dito? Ito po'y walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Ito po yung Biblia na love letter sa atin ni Lord, na napakakapal, na ibig sabihin, ito po'y nagpapatunay lang na ang tao talaga ay mahalaga sa Diyos. At tayong tao na mahalaga sa Diyos, ay yung puso din natin ay mahalaga sa Panginoon. Kung siya ba ang laman nito, o iba pa, o iba na. Ating pong tingnan. Ano po? Then, punuin natin ang ating mga puso ng katotohanan ng salita ng Diyos, ng kanyang pag-ibig at ng kanyang katwiran. Kailangang hayaan natin na gabayan tayo ng Diyos sa kanyang katotohanan, hindi ang sarili nating damdamin at hangarin. Hingin natin sa Diyos ang wisdom at discernment na kailangan po natin bilang kumikilala at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, upang
malaman natin kung ito pa ba yung kalooban ng Diyos o ito ba ay kalooban ko na. At hayaan din po natin na ang katotohanan ng salita ng Diyos ang humubog sa ating mga puso at ating isipan. Katulad ni Haring David na yung kanyang panalangin sa awit 119:11, na ang banal na kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sa English, I have hidden your word in my heart so that I might not sin against you, Lord. So yun po pala ang susi, mga kapatid, upang hindi po magkasala ang ating mga puso. Ang dapat po pala nating isilid, ang dapat nating ilagay, ang dapat nating itampok sa ating mga puso ay walang iba kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po yung susi, salita lamang ng Diyos ang ating pong mamayani sa ating mga puso at sa ating mga isipan. So bilang isang nananampalataya kay Kristo, lagi natin bigyan ng pahalaga, ng prioridad. Ito po maging top priority sa atin at importansya sa ating mga buhay, ang paglaanan ng panahon, ng oras, ang kanyang mga salita. Sabi po sa Joshua 1:8, bulay-bulayin ang salita ng Diyos, araw at gabi. Mga kapatid, mahalaga po na yung pong salita ng Diyos, yung pong nabibigyan natin ng panahon at oras sa ating mga buhay. Dahil ito po yung tutulong sa atin upang sa panahon na kinakailangan natin ng salita ng Diyos, ito po yung mabibigay po sa atin ng banal na Espiritu na siya magpapaalala sa atin ng salita ng Diyos na kakailanganin po natin. Dahil ang salita ng Diyos ang mag-iingat at gagabay sa ating mga puso. Mga kapatid, how is your heart today when it comes to God? Siya ba at ang kanyang mga salita ang laman ng puso natin sa mga oras na to? Tanging ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam nito, sapagkat alam ng Diyos ang laman ng ating puso, ng ating isip. Sabi po yan sa Jeremiah 17:10, dahil ang lahat ng bagay ay kanyang nalalaman at nababatid. Siyasat na siyasat ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Kaya mga kapatid, ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano nga ba ang laman ng puso mo sa mga oras na to. Pero ang nais po ng Diyos na palagi natin na mailaman sa ating mga puso, sa ating mga isip, ay ang kanyang mga salita, upang mapili natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga puso. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, na muli pinaalala mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita na napakahalaga, Panginoon, na hindi po kami nagtitiwala sa aming mga puso. Hindi po namin nilalagak ang aming pag-asa sa aming mga puso dahil ang aming mga puso, Panginoon, ay mapanlinlang, mandaraya. Tanging ikaw lamang po, O Diyos, ang makapagbabago ng aming mga puso, ng aming mga isip. Kaya sa mga oras na to, Lord, sa inyo po kami lumalapit. Katulad ng panalangin ni Haring David, bigyan mo po kami, Panginoon, ng isang pusong tapat, isang pusong malinis, na ang tanging hangad palagi ay ikaw at ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu na magawa po namin ito. Because apart from you, God, we are nothing. Hindi po namin magagawa. Tanging sa lakas na kaloob mo sa pamagitan ng banal na Espiritu, kaya magagawa namin piliin ang mabuting bagay, which is ito pong mga salita mo. Salamat sa pagpapaalala, Panginoon. Ito po ay katunayan lamang na kami po
ay mahal na mahal mo. Hindi mo kami hahayaan na mapahamak o mawalay sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng desire, ng pagnanasa, ng kauhawan sa iyong mga salita. Na katulad ng isang usa na ang tubig ang siyang hanap, maging ang kaluluwa namin, Panginoon, ang mga salita mo ang siyang maging kauhawan, maging kagutuman sa aming mga puso. Lord, salamat sapagkat pinapakita mo na mahal mo kami. Kaya sa mga oras na to, patuloy na sa iyo namin itinataas, pinagkakatiwala ang lahat, lalo na po sa mga kapatid po namin na may iba't ibang pagsubok na kinakaharap. Maging ito man po, Panginoon, ay nasa banig sila ng karamdaman, kay Tita Glo, kay Tita Cecil Trajano, Panginoon, kay Kuya Sid, sa lahat po ng mga may sakit na amin po mga kapatid sa pananampalataya. Lord, bigyan mo nga po ng kapayapaan at ng pag-asa ang bawat isa na sa iyo ay kumikilala. Sapagkat Lord, ang kapayapaan ay napakahalaga po sa amin, Panginoon. Ito po yung magbibigay ng kagalakan sa aming mga puso na bagamat, Panginoon, dumadaan kami sa pagsubok ng buhay, pero alam namin dahil ang banal na spirito ang siya nagpapaunawa palagi sa amin na ano man ang mangyari, tugunin man kami o hindi tugunin ninyo, Panginoon, sa aming mga prayer request, ang mahalaga yung pong aming kalalagayan sa harapan mo. Kaya tulungan mo kami na makapanatili hanggang dulo ng aming mga buhay na may ugnayan, na may pananampalataya sa iyo, upang sa pagdating ng panahon na makasama mo kami dyan sa langit at i-welcome mo kami, sasabihin mo sa amin, welcome my good and faithful servant. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, sa bawat sandali, sa bawat desisyon na aming gagawin, ang kalooban mo ang siyang manaig, maganap sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po at patuloy na ikaw ang madakila, mapapurihan sa aming mga buhay. Sa iyong lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.